What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan ang mga nagbabagang balita. Grabe no, wala talagang hiya itong si Tambalos Romualdez mga kababayan. Nakanasuhan ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nitong mga pulpul na young guns o tuwadkom nila Tambali Zabonget na dinamay na rin mga kababayan itong sina Senator Bato, Senator Bongo at mga iba pang malalapit kay Tatay Digong. Na sino ba tong si Tambalos? At anong dahilan bakit ganyan ngayon kaangas, no? Napolitikahan ang pangalan ng mga Duterte, partikular na nga itong mag-ama na sina BP Sara at Tatay Digong. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kaya naman ang wika ni Ka Eric Celis, dapat na talaga tayong kumilos, no? Na makiisa na tayo dito sa panawagan ng INC na pagkatapos di umano ng kanilang Thanksgiving o year-end pasasalamat, isasagawa na ang malakihang rally. At kung magiging open for all naman ito, wika ni Ka Eric, magkaisa nga tayo mga kababayan. At isigaw natin ang no to impeach at yes to abolish lower house. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Inilabas ng kanilang media na inirekomenda po na kakasuhan na ng kasong paglabag sa tinatawag na crimes against humanity. Ang Pangulong Rodrigo Duterte, kasama po si former Chief PNP at ngayon ay senador na Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, and then other chiefs of the PNP like PNP Chief Oscar Albayalde at hindi ko sigurado kung naisama si former Chief PNP Eleazar, no? So, ano po itong crime against humanity? Ito po ang mga krimen na dapat ay ipinapatupad matagal na sa mga totoong terorista at mga nagwawasak ng ating sangkatauhan at ng ating mamamayan, kagaya po ng ginagawa ng CPP, NPA, NDF, na hindi naman inaasikaso o inaatupag nitong tuwadkom na sila dapat ang kasuhan. Hindi po ang mga opisyal at kasama si Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga previous administration officials. Ano po ang implications nito? Kapag kinasuhan si former President Rodrigo Duterte, sila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, and most likely ang gagawa ng ganitong hakbang ng kaso upon the bogus and basura recommendation nitong tuwadkom nila Martin Romualdez ay ang Department of Justice. Kapag ikaw po ay kinasuhan ng crimes against humanity at international humanitarian law ng mga paglabag, non-bailable po ito na krimen. Kapareho po ng mga kidnap for ransom, forcible abduction, rape, at mass murder. Ito po yung nature ng kaso na ito, human trafficking, large-scale estafa, or malalakihang mga krimen na mayroong kaparusahang reklusyon perpetua o kahalintulad sa 40 years mahigit na pagkakakulong o life imprisonment. So yan po ang nature ng crimes against humanity at ang paglabag daw sa tinatawag na IHL law sa Pilipinas o International Humanitarian Law, specific or special law sa Pilipinas. Na para bagang si Pangulong Rodrigo Duterte, si Senator Bato de la Rosa, si Senator Bongo ay mga equivalent na mga terorista. Yan po ang ibig sabihin yan. Aba, No? kung totoong kontrolado ni Pangulong Marcos Jr. ang kalagayang pangpolitika, dapat hindi niya pinayagan itong ginawa nila Martin Romualdez na pinsan niya at walang kahihiyan na nang aabuso ng poder, lumalapastangan sa saligang batas upang mailunsad ang isang malakihan, sistematiko at highly financed na pinunduhan at ginagapang nila na uri ng political demolition job against their political rivals, mainly si Vice President Sara Duterte, si former President Rodrigo Duterte, and those who are affiliated with the Duterte political group. So kung totoong kontrolado po ni Pangulong Marcos ang kalagayang pangpolitika, alam niya itong magpapasiklab sa damdamin ng mga hardcore Duterte supporters sapagkat ang tingin ng taong bayan dito, isa itong kalapastanganan at kabastusan sa mga totoong maaayos at napakahalagang kontribusyon na naiambag ni Pangulong Duterte sa pagpapatino ng ating bayan sa pagtayo ng isang mabuting pamamahala with decisive and strong armed leadership against criminality, drug syndicates, and against corrupt and terrorist groups na kanyang hinarap nung siya ay Pangulo ng bansa. So itong mga taong itong mga miyembro ng tuwadkom na ito ng mga alipores ni Martin Tambaloslos ay todo palakpak po ito sa panahon po ng namamayagpag pa ang war on drugs ni Pangulong Rodrigo Duterte na niyakap at sinuportahan ng mayoriya ng mamamayang Pilipino. And all of a sudden, dahil sa maruming laro sa politika at ang hungkag at walang katapusang pag-aambisyon nila Martin Romualdez to politically demolish and paralyze the Duterte political influence in the country, bumaliktad itong mga tuwadkom
na pumapalakpak dati sa war on drugs at ngayon dinideklara nila na ang ginawa at inilunsad na napakahalagang yugto sa ating kasaysayan kung saan hinarap ng ating pamahalaan with full force of the law and with whole deliberate intent of the government na durugin ang malaganap na droga na sindikato sa Pilipinas at maitayo ang isang gobyerno na hindi natatakot sa mga kriminal at mga drogista at mga kurakot at terorista. Ngayon ang kanilang igaganti at isusukli sa ganong mga hakbang na inabot ng mabuting at malakas na pamamahala ng former President Rodrigo Duterte, kakasuhan nila at ipapakulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa tinatawag na crimes against humanity o itong international Grabe, no? humanitarian law. Krimen Dapat nga yung tuwad ko mang kasuhan hindi si Tatay Digong dahil hindi lang pagsisinungaling ang kanilang ginagawa kundi nakakatanggap din sila ng suhol. sa paglabag sa mga karapatan ng sangkatauhan, makataong karapatan ng sangkatauhan. Ginagawa lang po yan ng mga manununog, pumapatay ng sundalo at pulis, kagaya po ng record nila Paduano na dapat itong ang kasuhan at ipasok sa karsel at latiguhin ng mga iba't ibang kasong kriminal na kanyang kinakaharap na ngayon ay pinapabusisi na kung ito ba ay na-dismiss, na-archive, nag-amnesty, nag-avail ba siya ng amnesty, napatawad ba siya? So, itong nagtatapang-tapangan na kalderong NPA na hudlom na si Paduano, ito dapat ang unang kakasuhan at kasama si Franz Castro dyan at mga operatiba ng CPP, NPA, NDF na dapat kakasuhan sa totoong paglabag sa international humanitarian law at sa crimes against humanity. Babaliktad na po ang ating mundo at walang pakialam o hindi nakikita ang anumang even an inch of concern kay Bongbong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Bansa na alam niya na ito'y sisiklab sa isang full-scale political crisis kapag ipilit ng Department of Justice na sundin ang bugos at lapastangan na rekomendasyon nila Akop, nila Barbers, nila Boy Tapang-Tapangan, Hudlom, Paduano at mga kasabwat nila nakakasuhan ng non-bailable na kaso ng crimes against humanity at paglabag sa international humanitarian law si former President Rodrigo Duterte and even sila Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. This is going to be a full-scale political conflict that will escalate into a full-blown political war sa ating bansa. Magiging isa itong masidhi na pagbabanggaan. No? Dapat yung inuna ang totoong enemies of the state. Tama po kayo sa inyong mga binabanggit dito sa mga comment section. No? Sa kay Ka-Eric, no? Tama po kayo sa inyong sinasabi. So babantayan po natin ito sapagkat ito ay rekomendasyon na basura at wala namang katuturan, subalit kapag ito ay inaktuhan o ginawa ng specific na mga hakbang ng Department of Justice, sapagkat nagsabi na nga earlier, I think a month ago, si Secretary Remulla ng DOJ, ng ating Department of Justice, na iniimbestigahan na nila at nagbi-build up sila ng possible cases related to violations of crimes against humanity as well as yung special law sa Pilipinas na international humanitarian law. Talagang hindi sila patitigil, no, mga kababayan. Grabe talaga ang kayupan ng bangag na administrasyong ito. Nagagawin nila ang lahat, no, bubutasan, gagamitin ng mga iba't ibang ahensya. Makulong lamang itong si Tatay Digong. Napapayag ba kayo nun, mga kababayan, na ganun-ganunin na lamang ang ating dating Pangulong Tatay Digong na ginagawa lamang ang kanyang tungkulin bilang presidente? Pag-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Laban kay former President Rodrigo Duterte at kanyang ilang mga opisyal pa. Ayun. So, talaga pong ito'y sisiklab. Bangayan po ito. Ito po ay magiging royal political war. Kung itutuloy ito at gagawin ng Department of Justice under the leadership of Secretary Boying Remulla, na susundin niya ang basura at lapastangan na uri ng rekomendasyon na ito ng TUWADCOM na hahabulin ng kaso na hindi na makakalabas sa kulungan sina Pangulong Duterte sapagkat non-bailable na mga kaso ito. Including sila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo and former officials ng ating Philippine National Police. Aba, ibig sabihin nito, kung itutuloy nila ito at haharapin nila na Pangulong Rodrigo Duterte ang kasong ito at pati na rin sila Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, lumabas ang warrant of arrest dito if the court will find judicial acceptability of probable cause or prima facie na mga batayang mga requirements sa kaso na isasubmit ng DOJ, makukulong po at walang piyansa sila Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, General Albayalde, General Eleazar kung kasama siya dito, at may iba pa mga kinakasuhan. At habang nasa kulungan sila, hindi sila makakadirektang pangangampanya sa pagka-mayor na kandidato si Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City at sa pagka-senador re-electionist po sila Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Aba,
medyo babantayan po natin ang ganitong kalagayan, mga kapatid, mga kasama. Pangalawang punto po, hindi naman po maglalabas ng anumang kabulastugan at walang kwentang basura na uri ng Tuwadcom report. Ito sila Akop, sila Barbers, sila Dan Fernandez, at sila Paduano, at grupo nila, including ang mga komunistang party list ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso, at mga kaalyado nila kung walang basbas po ito ni Martin Romualdez. So, command responsibility and the overall orchestration ng ganitong kalapastanganan po na nangyayari sa pagpapalubha ng pangpolitikang bangayan sa pagitan ng Marcos Romualdez faction at ng mga Duterte faction, walang iba pong nagpapalubha nito, kundi mismo si Martin Romualdez at kanyang mga alipores. At ito ngayon ay binabantayan na ng mamamayang Pilipino, sapagkat mukhang ito na ang pinaka-iskandalusong pag-display sa tinatawag na weaponization of law against the political enemies of the sitting or ruling government ni Marcos at ng kanyang mga kaalyado. Maraming salamat, Maria Provinciana, sa regular na pagpapakulay. Ayun, sabi ni Luis Cruz, lalo sisikat si Tim Tatay Diggs at ang tao ay lalong magagalit. At sino bang magkakaso? Department of Justice most likely po ang mag-file ng kaso nito if they are going to seriously entertain. Agree ba kayo dun, mga kababayan? Na once na kinasuhan, itong si Tatay Digong ay lalong aalag ang boto para sa mga Duterte slate, na kung kayong aking tatanungin, mga kababayan, iboboto nyo ba ang mga dadalhin ni Tatay Digong sa darating na eleksyon? Dahil kung akong tatanungin, walang alinlangan na iboboto ko, no? Itong mga Duterte slate, straight vote. Itong bogus at tambaluslos na lapastangan na report ng Tuwadcom with recommendations na mag-file ng mga kasong crimes against humanity at international humanitarian law violations laban kay former President Rodrigo Duterte, Senator Bato de la Rosa, and Senator Bongo. Ayun, sabi ni Baisano, aba, mag-people power na. Hindi malayong mangyari yan, Baisano. It can be a matter of time only. No? Tiniming nila na ang rekomendasyon nilang bogus at basura ay nakasabay sa daloy ng celebratory mood ng Christmas season. Kaya ngayon lang natin nakita itong hapong ito sapagkat sinadya nila na ipalusot ang ganitong propaganda sa gitna po ng pagiging celebratory mood sa Christmas ng taong bayan. Feeling ko dapat panawagan na huna natin ito sa AFP and PNP. It's about time na panindigan ninyo yung sinumpaang tungkulin ninyo. Ano ho ba yung tungkulin ninyo? Protektahan ang konstitusyon at protektahan ang tao. Hindi po protektahan ng nakaupong politiko. So it's about time, AFP, PNP, it's about time na magsalita po kayo kung kayo na ang inaapi. Yung institusyon nyo na ang binabanatan. Kasi ngayon, mga kababayan, yung ginawa kay Grijaldo, institusyon na ho ang binanatan doon. Hindi man lang siya ipagtanggol nung walang, ewan ko. Ayoko magsalita pero mahinang nila lang yung PNP chip natin. Yan ang katotohanan. Napakahida mo, PNP chip. Bakit kanyo? Binabastos na yung tauhan mo, ikaw nga. Correct. Yun ang totoo. Bakit kanyo? Itong kanyang tauhan, wala na ho, nakakinulong na. Alam mo yun? May bali na, kagagaling lang sa opera, ikinulong ngayon ng kamera, wala ka man lang sinasabi. Takot ka, sir? Wala kang bayag, sir? Ako nagtatanong lang, sir, ha? Ako nagtatanong lang. May bayag ka ba, sir? Kasi sir, hindi na ho tama yung ang tauhan ninyo ay ginaganyan na ho. Magagalit ho sa inyo yung ibang mga opisyal diyan sa PNP kung pinapabayaan nyo lang. Kasi kung ang ordinaryong pulis, gipitin, mas lalong dihado, di ba ho? Kasi ito nga kernel na ho ito. Si Grijaldo ginipit ng kamera dahil lang, hindi niya nagustuhan yung sagot. Panoorin ho natin ito, ha. Panoorin natin kasi dalawa ho yan, dalawa ho yan. Kaya ipapaliwanag natin ng masinsinan ko anong nangyayari ngayon. Si General Villanueva kasi hindi po matatawaran. Sandali, medyo nagkamali lang ng konti dito. Ang pinag-uusapan ho dito si Villanueva, yung PIDEA chip, okay? Si PIDEA chip ang pinag-uusapan ngayon, hindi itong picture na ito, okay? Yung kanyang naging experience, mga achievement. Nagkasama po kayo minsan sa operation. Naalala ko noong nagkaroon po ng hostage taking, no, doon sa Davao, kayo po talagang dalawa at yung isa pa ang nanguna talaga doon, and along the way tinayana po niya yung kanyang buhay, lalo na sa paglaban po sa illegal na droga. Nakita po natin yan, talagang hands-on po siya sa mga every operation. Tapos ganito lang po ang mangyayari kung questionin yung war on drugs. Ano na lang po yung message natin na naipapadala nito sa public, lalo na doon sa mga gusto. Mantakin nyo yun,
mga kababayan kung kayo ang nasa sitwasyon, no, nitong si General Villanueva na ginagawa lang ang trabaho, naglilingkod para sa bayan, tapos kakasuhan ng mga pulpul na tuwadcom. Anong magiging reaksyon niyo mga kababayan? Nakakasama nga naman. Gusto na masawat na talaga yung illegal na droga. Walang ibang mensahe na ipaparating kundi power tripping yung ginagawa ng mga tao na yan. Sobra. Sobra talaga. Power tripping. Mhm. Alam mo, talagang napakasakit sa akin ng kalooban yung nangyari kay Wilkins dahil parang kapatid ko yung tao na yan. Parang kapatid ko yan. Sa academy pa ay kilalang kilala ko na yan sa Philippine Military Academy nung kadete pa kami. At nung gumraduate ako, gumraduate siya, namumonitor ko yung kanyang mga accomplishments sa Philippine Constabulary, sa PNP, hanggang sa pumunta siya sa NARCOM at sa PDEA. Talagang walang atrasan yan, puro trabaho ang ginagawa ng tao na yan. Kaya nga yan, nagkakapangalan, nakikilala bilang isang magaling na operative dahil talagang Ulitin ko po, ang pinag-uusapan po nila dito si yung unang na contempt na si PDEA Chief, ex-PDEA Chief Villanueva. Hindi po itong itong nasa picture. talagang buhay niya, palagi niyang sinusugal para lang magampanan yung kanyang trabaho. In fact, nabanggit mo naman yung hostage rescue operation na ginawa namin doon, laban doon sa mga hostage taker doon sa Dapicol, if you remember, di ba? I remember. I was then the battalion commander. There were around 500 people under me. Si Wilkins naman is one of my company commanders. Meron siyang around 100 policemen under him. Pero pagdating doon sa very crucial na close quarter battle na ginawa namin when we conducted the hostage rescue operation doon sa Dapicol, alam mo, nag-form kami ng 8-man team para mag-execute ng plano ng rescue operation. 8-man team. At alam mo kung sino kasama doon? Ang nag-lead doon, ako ang number 1 assaulter. Number 2 assaulter si General Colonel Evangelista, if you can remember. Number 3 si Captain Wilkins Villanueva. Grabe. And the rest, yung 5 tao ay puro mga PNCO na. You can just imagine, pwede naman namin iutos yun. Kasi Tama. ako, batalyon commander ako, may 500 ako na tauhan. Pwede ko mang-i-delegate sa mga tao ko. Si Wilkins naman, meron siyang 100 na tauhan. Pwede niyang mag-utos sa mga tao niya. Pero kami mismo ang nag-conduct ng rescue operation dahil alam namin kung gaano ka-crucial yun na operation. Sabi namin, kung mamatay man tayo, at least tayo namatay, hindi yung tauhan natin. Correct. We have to lead by example. Grabe. Admar, talagang kami ang nag-assault doon at na-rescue namin yung mga hostage taker, mga hostages, at napatay namin yung mga hostage takers. Talagang pinipersonal namin yun, dinidibdib namin yung trabaho namin, Admar. Okay lang kung tayo ang tamaan ng bala, Wilkins, huwag lang yung mga tauhan natin. So tayo, let's go. Tayo ang mauna sa operasyon. So ganun po, kadedicated si Wilkins Villanueva pagdating sa trabaho. Mag-usap kami pagkatapos sa operasyon, si Wilkins. Yung tinamaan ng bala doon sa loob, kung yung bala na yun sa atin tumama, anong mangyari sa mga anak natin, Wilkins? Ang liliit pa ng mga anak natin. Ang sabi ni Wilkins sa akin, sir, okay lang sir kung mamatay tayo kaysa yung mga tauhan natin ang mamatay. Mas maliliit pa yung mga anak nila at Buti pa noong panahon ni Tatay Digong, napaka-high moral ng mga kapulisan natin. Pero ngayon, ayan, anong sabi ng kasalukuyang PNP chief ngayon na si Marvin? Na nga, dahil tuta na din ng bangag na administrasyon at walang pakialam sa mga kinukontempt ng tuwadcom. mas kukunti ang pensyon na matanggap ng mga asawa nila. So, ganun po si Wilkins Kabayani para sa akin. Tapos ngayon, gaganunin lang na isang dating NPA, RPA, ABB na Grabe. naging congressman kung makapagsalita, ang yabang. Siya lang may hawak ng absolute truth. Yung ibang tao, wala nang lying na lahat ng tao. Siya lang may alam ng katotohanan. Ay nako, napakasakit para sa taong bayan at para sa mga sundalo at mga pulis na nakipaglaban dito sa mga NPA na ito. Grabe yun, ano? So, lumusob daw sila doon sa isang basta, may ano doon. At kahit po sila ay maraming tauhan, si Bato at saka itong si Villanueva, ay ano po, hindi nila po inutos sa iba, sila mismo. Ang dahilan ni Villanueva, nung tinanong siya ni Bato, bakit pwede mo namang iutos na lang sa iba yan? Sabi niya, pag inutos ko sa iba, pag sila pa ang nadali, konti lang ang pensyon nila. At kawawa ho sila, mga bata pa naman sila. Ako, at least, official na, mataas pa yung pension ko, malaki ang paang matatanggap ng aking pamilya. Ganun ho yung tao. Tangina, ganun talaga kabayani yung tao. Tapos, sino ho ang magpapakontem sa kanya? Isang utang. Ayoko na lang magsalita. Kasi nagbabakasyon po ako dito pero talagang umiinit ang ulo ko dito sa congressman na ito. Hindi ko maintindihan paano ang isang dating NPA, dating pinuno nung kanilang hit squad,
naging congressman. Ang daming ang katanungan dito eh. May nabasa ako kanina dyan sa social media. Sabi nung isang dating Panigurado, binakeran yan nila Franz Castro, Raul Manuel Robles. Kaya naupo ngayon sa lower house yang si Paduano, no? Grabe talaga. Mantakin nyo yun. Mga lider ng komunistang grupo, nasa loob ng gobyerno. Hay nako, saan tayo patutungin yan, mga kababayan? pulis din, sabi nila. Ang pagkaalam pa nga namin, dapat may warrant na yan. Hindi naman po pwedeng nag-NPA ka, ikaw ay tinawag na terorista ng gobyerno. Ikaw ay kriminal dahil po sa... Ang NPA po ay kriminal. They are continuing rebelling against the government. Hindi na ho kailangan patunayan po yan. Yan po ay ano na ho yan. Alam na ho ng buong mundo yan. Tama. Ngayon, bigla ka lang sumuko. Ano yun? Erase na lang? Di ba? Tapos meron pa nga ako nakita sa social media na sinasabi, di umano daw hindi ako sure, na di ba since siya ang pinuno nung grupo na yun, okay, di umano meron isang pangalan, nasa ibang pangalan hindi ho pangalan ni Paduano, nasa ibang pangalan, iyon daw ay may warrant. Kaya lang, ang problema nga ho, siyempre alam naman po natin sa mga ganyang grupo, iba-iba yung ginagamit, alias lang ang ginagamit nila. So yung warrant na yun nasa alias lang at itinuturo, di umano daw, allegedly, ay si Paduano daw yun. Which is dapat pang patunayan. Okay? Kasi, again, alleged lang po yun ng isang nagsulat sa social media na isang dating pulis. Ang tanong ngayon, ako hindi na yun eh. Hindi na sa akin yung whether may warrant ba siya o wala siyang warrant. It doesn't matter to me. The mere fact na it's documented, di ba? Pahanapin nyo, i-google nyo po yan. At sigurado naman po ako, aminado rin naman po si Paduano na siya po ay dating NPA. Di ba? Sigurado naman ako kasi alam naman ho yan ng it's a public knowledge, ika nga. Bakit na andito to sa kamera? Di ba? Meron na ho ba itong pardon? Sino ho ba ang nagpardon dito? Para sabihin nagpardon, nagpatawad. Okay, sino ho ba? At saka may mga nakabinbin pang kaso si Paduano, mga kababayan. Bakit hindi na umusad ang mga yun? Grabe. May programa ho ba na nagsabing siya ho ay may pardon na? Ano ho bang mga katibayan? Yan ho ay nagtinatanong ho ng taong bayan ngayon. Nauungkat dahil sa ginawa nito. Dahil isang dating NPA, imaginein mo, isang dating NPA, ang pinakontempt niya ngayon ay isang bayani sa PNP. Kaya nga marami hong mga grupo, mga PMAyer na ipinagtatanggol ho. Eto hong si PDEA Chief, si ex-PDEA Chief Wilkins Bakit ho kanyo? Kasi nga naman, ito'y karangal-rangal na tao. Ito'y bayani. Ito ho'y sabi nga nila gumawa ng pangalan. Kasi sa PNP. Alam nyo mga kababayan, ito makinig po kayo na mabuti. Yung mga PMAyer, hindi ko naman sinasabing yung hindi PMAyer, hindi malupit Pero di ba yung mga PMAyer, pag sila graduate dyan, matik yan, pag pumasok sa PNP, opisyal yan di ba? Kasi ganun, ewan ko kung anong sistema yon. Iba yung nasa graduate sa PNP o di kaya yung PNPA, di kaya yung mga crime criminology, mga ganyan-ganyan. Iba ho yung PMAyer. Diyan kumukuha ng opisyal yung ating gobyerno para sa PNP. So definitely, iilan lang po yun. Hindi naman po kasi lahat ng PMAyer napupunta sa PNP. Marami ho dyan kung saan nakakalat. No? Yan yung mga disiplinadong may mga honor na tao tapos nasa AFP. Ang alam ko lang na walang kwenta dyan. Yung isang PMAyer na sundalong kanin, kilala niyo yun? Pangalanan nyo nga yun. Laos na yun, ayoko ng pangalanan yun. Si Bro Yun lang ang pinaka-disgraceful na sundalo Si sundalong kanin. Ilagay nyo yung pangalan dyan kasi ayoko nang pasikatin yung animal na yun Yeah. Kaya ako marami yung nagalit kasi very as in total talagang pambabastos, di ba? Talagang total disrespect to the institution. Mantakin mo, isang dating NPA sa pagmumukhang ganyan. Tingnan niyo yung pagmumukha, Alam mong walang gagawing maganda sa buhay. Di ba? Yung ganyang pagmumukha, hindi ka tiwa-tiwala Di ba? Sabi nga po ni Ka Eric, kilala niyo si Ka Eric, yung dating kadre na nasa SMNI, yung ating kaibigan si Ka Eric, sabi niya nga, etong si Paduano, sinipa pa nga daw to si NPA. Grabe, NPA ka na, sinipa ka pa. Mantakin mo, ikaw na yung You are the worst of the worst. Ika nga. Kasi napunta ka na sa NPA. Tapos sinipa ka pa. Para bagang... Hindi, parang parang ganito illustration Parang napunta ka ng impyerno, sinipa ka pa ni Satanas doon. Sabi sa'yo, masama ka pa. Doon ka na lang. Hindi, nilagpasan mo na yung
Parang ganun ang dating eh. Di ba? Oh. Mantakin mo, etong si Paduano ganun daw. Sabi ni Ka Eric allegedly Ka Eric, ikaw may sabi hindi ako. Sabi ni Ka Eric, sinipa daw ito dahil nag-bodyguard daw sa isang politiko. Mantakin mo, NPA ka nag-bodyguard. Alam mo talagang may sabit pagka ganyan. Di ba? Alam mo talagang may sabit pagka ganyan ang ugali. Di ba? So yun na nga po, ganun na nangyari. Siya po ay sinipa hanggang sa napasok ko dito sa kanyang party list. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong si Ka Eric Celis at si Sir Banet Bay. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.